Mahirap nung wala pa talagang social media. Kasi unang-una sa lahat, mahirap magpakilala eh. Kailangan gagawa ka ng either ng katarantaduhan o gagawa ka ng isang matinding kanta na puputok ka talaga. Hindi naman ako magaling kumanta eh. Magaling ako gumawa ng katarantaduhan. Doon ako pumutok. 500 per ora, walang mix down yun. Kung ano yung record mo, pag one take ka, pag nagkamali ka, another bayad ka na naman. Wala nang siga sa tondo. Mga bata na lang. Kaya huwag kayo matatakot sa tondo. Happy dito. Iba magmahal ang taga-tondo. Yo, what's up? Ako nga pala si Rodel Gabriel, aka Kingpin, ng K9 Kilas, Cardiac Arrest, Brothers for Life, Renegade Soldiers, PBU, Pinas Lowriders at Tondo Lowriders. At ito ang simula ng aking kwento. Nagsimula ako 1996 sa grupo ko ng LOC, yung samahan namin dito sa Tondo. Ano yun? Isang gang yun na samahan dito sa Tondo. Ngayon, natambay kami ng Mega Mall. Pagtambay namin ng Mega Mall, nakilala ko yung Cardiac Arrest. Doon ako nabuhay gumawa ng rap kasi nagustuhan ko yung mga flow nila dahil hardcore, medyo may pagka dirty yung rap nila, maangas, kaya nagustuhan ko. Noong mga panahon na yun, lingid sa kaalaman nila, naging tropa ko si Master Shaq, si Topet, shoutout sa'yo. Tapos nung naging tropa ko siya, sinabihan niya kami, Tol, baka gusto niyo sumali sa K9 Kilas, nagpapa-audition. Nung nag-audition ng K9 Kilas, isa kami sa grupo na nakasama ron. At proud ako. Ngayon nung nasa K9 na ako, syempre, lingid sa kaalaman ng iba, yung Cardiac Arrest saka yung K9, ang pares lang ng producer, si Master Shaq. Ngayon, doon ko nakilala sila Cardiac Arrest. Si Sabia, si Bunny at si Tone, saka si Dread. Boys, nung nakatambay-tambay kayo doon, balikan natin nakatambay-tambay kayo. Nakakapagsulat ka na ng kanta nun? Nakakapagsulat na ako ng kanta nun. Pero hindi yung gusto kong kanta na ginagawa ngayon. Kasi yung kanta ko, yung parang alam mo, kasi uso na pase-pase lang eh. Hindi yung katulad ng gangster rap na gusto. Kasi yun ang gusto kong ipamukha sa mga makikinig sa akin na ito ko. Kaya yun ang gusto kong gawing kanta. Ngayon, napunta ako sa kanila, ganun ang naging tema ng kanta ko. Baga kung ano yung nais mo nandun sa kanila, kaya napasama ka na. Kasi nasa street ako nasa tondo ako, di ba? Wala namang sa tondo dapat ghetto yung buhay natin. Di ko kwento mo yung totoo, di ba? Hindi naman para magplastikan tayo, mayaman kayo, di ba? Ito nabubuhay kami sa kalsada, lumalakad, ganun, kumakain kung saan, ganun kami. Kaya nung nakilala ko sila, laki pasasalamat ako at napunta ako sa Cardiac Arrest. Nung nasa Cardiac Arrest naman ako, lumawig pa yung samahan namin. Andun na nakilala ko na sila Kane, tapos iba pang mga grupo, iba pang mga tao, sila Spaceman, sila G-Dog. Doon naman pasama naman kami sa Brothers for Life. Nung nasa Brothers for Life naman kami, si Kane, pumasok na nung kay Hijack. Ngayon, binitbit kami Kane, isa-isa. Yun talaga kasi ang tema ng Brothers for Life One life, one blood, one soul. Walang iwanan. Kung pangat kami, pangat tayong lahat. Walang maiwan sa baba. Ganon talaga ang namin, samahan. Magkakapatid. Kumakain kami sa isang pinggan yung mga yan. Hanggang ngayon, ganon pa rin kami. Nila G-Ward. Walang nagbago sa amin. Since day one, ganon pa rin kami. Mahirap nung wala pa talagang social media. Kasi unang-una sa lahat, mahirap magpakilala Kailangan gagawa ka ng either ng katarantaduhan o gagawa ka ng isang matinding kanta na puputok ka talaga. Ngayon, hindi naman ako magaling kumanta Magaling ako gumawa ng katarantaduhan. Doon ako pumutok, doon sa katarantaduhan na yon. Ngayon, hanggang sa nakilala yung pangalan ko, kumalat sa mga iba-ibang mga tropa, sa mga iba-ibang gang. Pero sa katarantaduhan ako, may pakikisama ako tsaka respeto. Yun ang hindi ko nawawala. Yung unang-una kong AKA is GK La. Kasi galing yung sa gang namin na LOC. Nung LOC ako, may gang kami dito sa Tondo, yun ang ginawa kong AKA GK La. Tapos, kalaunan, syempre, nagkakaroon ako ng kaalaman. Gusto ko nasa medyo mafia side ako Gusto ko medyo sindikato yung dating. Doon ko na pag-isipan na pangalang gawing Kingpin. Kasi, di ba, si Kingpin parang ng sindikato. Ganon ang gusto kong maging tema ng AKA ko na maging Kingpin. Si Dondi, si Crucial Extinct, kaya ako nakilala yan. Kagang ko yan sa Tondo, sa LOC naming gang.
Tapos, simula nun, magkakasama kami kasi dito lang naman kami sa Tondo, around Tondo lang kami. Tapos, kakasama niya, meron siyang sinasamang tropa. Pinapunta niya rito sa bahay, yun yung sigab ng 187, si Insane One. Sinasama niya, gumagawa kami ng beat sa music din, sa PlayStation nun. Yun, turo-turuan, share-share ng mga kaalaman. Doon ko nakilala yung sigab ng 187. So nagkaroon ba kayo ng grupo ni Don D, ni Crucial Extreme? Meron kaming grupo, yung tinatawag na Scalawags. Under na yun ng Apocalypse Armada. Ano yun, yung tatlo kami, yung isa, si Paulo Laureto. Kaso, nang ibang bansa na. Ngayon, nung si Paulo Laureto, Third Eye, na medyo parang doon na bumabase, naghanap ulit kami ng kapalit. Yun naman si Daddy Sin, si Edu, na ngayon nasa Japan na rin. Kaya natira na lang kami dito, dalawa na lang talaga kami ni Dondi na bumubuo ng Scalawags dito sa Pilipinas. Pero dun sa ibang bansa, buo pa rin kaming 4. Sa hood ng 187, ang experience ko dun marami. Kasi unang-una sa lahat, lingid naman sa kaalaman ng lahat, ang talagang nag-mentor ng 187 is si Dondi, yung kagrupo ko. Ngayon, si Dondi nagtatanong sa akin na, okay ba to? Okay? Sabi ko, okay yan pre. Basta alagaan mo yung grupo mo yan. Sabi ko, may mga potential nila mga yan. Tapos doon na nakaisip ng ng mga grupo-grupo nila ng 187, pero hindi muna ron. Meron kaming isang grupong ginawa at pinag-iisipan. Yun yung Street Soldiers. Alam ni Charlie yan. Iniisip namin yun sa Cavite kung anong pangalan na ibibigay namin sa kanya, sa grupo nila. Isip kami ng isip sa Cavite noon. Kung ano-ano pinag-iisipan namin, pati yung AKA niyang Righteous One, pinag-iisipan namin yung mabuti. Hanggang sa doon nabuo yung Street Soldiers. Pumayag naman silang tatlo na magawa yung ganong pangalan ng grupo nila. Kaya doon na napasok yung Street Soldiers, saka yung 187 na magkakakonekta. Sino yung mga unang part-time member ng Street Soldiers nung nasa Cavite na binubuo niyo? Ang unang-unang member doon na natatandaan ko, si Mark. Si Charlie, yan ang kasama ko nun sa Cavite, dun sa bahay namin. Kasi, ayun nga, nag-iisip-isip nga kami. Tapos si Dondi nandun din sa bahay. Pero, naiwan dito sa Tondo, si Kim, yung kapatid ni Gab. Yun, isa rin sa original na Street Soldiers yun. Sa pagkakaalam ko parang tatlo kasi sila. Si ano yata yung isa, di ba? Si Jerwin Santa Maria. Oo, yun yung di ko ganong nakakasama kasi bihira na akong pumunta dito sa Tondo noon dahil nasa Cavite na ako bumabase noon. Kaya hindi ko gano'n siyang nakakasama. Napakahirap talaga na pumasok ng mga nakaraan, ng mga 90s. Talagang pukpukan, isipin mo, gagawa ng demo, babayad kami ng recording studio, 500. Wala naman kami mga pera nun dahil estudyante lang kami. Tapos Diba? yung halaga ng panahon na yun. Oo, napaka nun. Oo, yung 500. Biruin mo, 500 per ora, walang mix down yun. Kung ano yung record mo, pag one take ka, pag nagkamali ka, another bayad ka na naman. Ganun dati, kaya napakaswerte talaga ngayon. Napakadali. Dati talagang pumapasok talaga kami sa butas ng karayom. Kaya hirap na hirap din talaga kami nun pumasok sa scene ng rap. Sino ba si Kingpin sa kanyang lugar? Ako, dito, tahimik lang ako eh. Tahimik lang ako kasi hindi ako nag-aano dito sa lugar namin. Kasi yung tuwing ko, yung mga iba kong kilala dito, mga may katungkulan chairman, kaya nahihiya akong gumalaw dito. Pero sa ngayon, wala na, tapos na. Wala nang siga sa Tondo. Mga bata na lang. Kaya huwag kayo matatakot sa Tondo. Happy dito. Ibang magmahalan taga-Tondo, alam niyo yan. Alam ng lahat yan na nagpunta rito. Ibang magmahalan taga-Tondo. Hindi ka iiwan yan hanggang sa huli. Sa project naman, ang ginagawa namin ngayon, meron kaming planong magbuo ulit ng isang kanta, yung Anak ng Pinas 3. Tapos ngayon, busy naman ako sa pagbabike dun sa grupong Pinas Low Riders. Yung nagbabike kami tuwing linggo, tapos minsan meron kaming mga charity event, may mga nagbubuo kami ng mga para makatulong doon sa ibang mga street children na bigyan ng pagkain. Yun. Meron ka bang parang katungkulan sa may... Meron, isa ako sa officer doon sa Pinas na atasan ako isa sa maging officer. Kaya hati-hati rin talaga ang oras. Hindi pwedeng kailangan talaga. Time management. Oo, time management. Kasi pag linggo talaga, alam ng kagrupo ko yan pag linggo. Negative ako pag umaga. Kasi bumabiyahe kami ng bike. Tapos, dito sa Tondo, meron din akong kinabibilangan na grupo na itinatag namin yung Tondo Low Riders. Shoutout sa mga member ng Pinas Low Riders at Tondo Low Riders. Pre, kita-kits ulit tayo sa streets. Pahinga lang muna ako. Ano yung pinakalayunin ng samahan nyo na yun?
layunin ng samahan namin sa pagbabike para mabawasan yung drug addict sa atin. Diba? Imbes na magbibisyo ka, bumili ka na lang ng bisikleta mo. Hindi naman sa umpisa talaga, mahirap. Pero unti-unti, nakakabili ka nga ng ng alak, nakakabili ka nga ng sigarilyo, nakakabili ka nga ng bisyo, di ba? Laan mo sa mga yun. Gaganda pa healthy living mo, 'di ba? Ang gaganda lifestyle mo kasi magbabike ka na magbabike, tapos makakatulong ka pa sa iba, 'di ba? Kasi may mga charity kami na nagpapakain, minsan nag-aambagan kami para may pambigay dun sa sa isang kagrupo namin o kaya kasama namin na medyo nagkaroon ng problema, na aksidente o ganun kami. Ambagan talaga kami. Isang pamilya. Isang pamilya talaga kami. Baka may mga projects kayo sa Low Riders na gusto mo Magkakaroon kami ng project ng Pinas Low Riders eventually this coming December sana. Matupad yung Bike Wars 9 kasi naghahanap pa kami ng venue. Pero nakaplakado na talaga yun. Venue na lang talaga. Dapat nung nakaraang taon pa yun kaso wala talaga kami venue makuha. Yun naman, yung benefits naman nun, kumukuha kami ng isang school. Doon namin, yung kikitain ng Pinas Low Riders, maski 5, dinodonate namin ng buong buo sa isang school. Halimbawa, nako kami dito sa Tondo, alam mo, nakuha namin Rizal Elementary School o kaya lahat ng kinita namin doon, ibinibigay namin doon lahat. Wala kaming kinukuha, abono pa kami, wala kaming kinukuha maski 5 ron. Nag-aabono pa kami. Siyempre, props sa Pinas Low Riders, ang ganda pa ng 50 pesos lang ang namin noon, ang ticket. Tapos ang entrance pala 50 pesos o kaya mga goods na notebook, lapis na halagang 50 pesos. Papel, porakos para talaga sa mga estudyante. Ganun ang ng Pinas. Sa mga baguhan naman, kung harapin nyo yung dati, nako, wag na kasi napakahirap. Napakahirap talaga. Isipin mo, magra-rap contest ka, aabangan ka. Di ba? Yung nung nagra-rap kami, puta, laging buhay namin nakasunod na sa hukay. Hindi katulad ngayon, buti nga ngayon, uso na ang pis Nung kapanahonan namin, tondo sa tondo magkakaaway, gang sa gang magkakaaway. Andyan lang magkakalugan, magkakaaway kami. Pero ngayon, wala na. Kaya okay yung movement nyo ngayon na uso na ang pis. Kaya saludo ako sa inyo. Ngayon, napakaraming magagaling. Napakarami talaga kumpara sa amin. Iba na kasi era ngayon Iba na yan. Nag-i-evolve na Kaya saludo ko kasi isipin mo, naiisip nila yung mga ganong tugtugan. Napakahirap yun. Yung naabutan namin nun, hindi ganyan. Kaya napakabilib. Ang lawak ng utak nyo, ang lawak ng narating nyo. Kaso nga lang, bigyan nyo ng respeto, pagmamahal, respeto pa rin. at pakikisama yung mga dating mga roots nyo. Hindi naman kami nag-aangad ng batiin nyo kami. Wala, respeto lang. Sir, ganun lang. Yung wala naman kami, manong kayo dyan, manong yan, di ba? Pag sinabi niyo manong, susuntukin ko kayo. Di ba? Kaya pa rin namin kayo sumabay. Matanda lang kami pero hindi kami nagbabago. Yan sinasabi ko sa inyo Di ba? Respeto kami sa baguhan, pero huwag nyo kaming kakantiin. Kasi eto pa rin naman kami. Nagkaroon lang kami ng pamilya. Nahimik, pero yung dugo namin, still. Oo, ganun pa rin. Once again, ako nga pala si Kingpin ng Cardiac Arrest, Brothers for Life, K9 Kilas, PBU, Pinas Low Riders at Tondo Low Riders. Binabati ko nga pala yung mga PBU ko. Maraming salamat sa mga na-achieve natin, yung Pinoy Blood United. Kasi sama-sama kami ng mga bloods na magkakilakilanlan. Kaya ngayon, nagtayo kami ng isang buong sama na Pinoy Bloods United. Maraming salamat sa Street TV. Maraming salamat sa pag-uunlak nyo sa amin. At hindi nyo nakalimutan ang grupo naming Renegade Soldiers. Maraming salamat. More power.